Поможет ли другая женщина в решении наших проблем? Hello guys, welcome to my YouTube channel. So ang video natin ngayon ay mag-update tayo o mag-upgrade tayo ng ating Bluetooth headset. From Bluetooth headset to Bluetooth headset intercom na ang ating kakabit sa ating helmet. Sa mga nag-vlog tulad ko, kung sakaling kayo gusto niyo rin mag-vlog, personal, motovlog, kung ano pa man na gagamit kayo ng helmet, pwede ko sa inyo itong i-recommend itong nabili kong BT31 kasi mura lang siya. Siya yung pinakamura na intercom Bluetooth headset. Ayan guys, papakita ko sa inyo yung dati kong helmet. So hindi tayo ibig sabihin na magpapalit tayo, mag-update o mag-upgrade, pangit na yung ating Bluetooth headset. Ito kasing Bluetooth headset na to is one at a time lang ito. Hindi siya pwede sa dalawa, kailangan isa lang, sa cellphone lang siya pwedeng connect, hindi pwede sa ibang device. Hindi gaya nitong bago natin nabili na Bluetooth headset intercom, so pwede siya sa another device na intercom. Yan, BT31. So bakit BT yung napili ko? Kasi nasubok ko na yung BT. Yung kagandahan sa kanya kasi 2 days siya bago na lolobat. Hindi gaya dito sa mga ibang na try ko na yung mga headset na Bluetooth, 1 day lang, 8 hours, nalolobat na siya. Ito kahit 12 hours akong bumibiyahe, gumagana siya, hindi siya nalolobat. Kinabukasan ka na mag-charge ka, walang pangamba na malolobat ka. Good performance yung BT na brand. Maganda siya, nakakabit ka rin. So dati nagkabit ako dito kasi tinanggal ko na yung isang BT na brand. Ito naman BT31 yung kanyang brand. So ipapakita ko sa inyo kung paano yung pagkabit nito. Halos same lang siya. Magkakabit tayo nung ICC na connector na pag nag-record tayo ng may kausap, so marirecord siya sa camera. Hindi yung ako lang yung sasalita, yun lang ang marirecord. Pali gusto nyong gayahin, mayroon kayong guide na kung paano siya magko-connect. Habang nagbablog kayo, kausap niyo yung isang rider o angkas nyo, marirecord siya. So ito guys, murahin lang siya, 2 tao lang ang pwedeng mag-connect. Kung gusto niyo ng mas maganda, yun nga lang, medyo mas mahal. And then may mga iba akong nakita na nasa 4-5, pero ang kagandahan naman doon, mahal siya na pwede naman siya sa hanggang 6 o 4 na device na pwede mag-connect. So ito yung napili ko kasi mura lang siya. Kaya ito talaga yung binili ko kasi mas kakailanganin ko sa araw-araw na biyahe sa angkas. Kasi nga minsan ang hirap pag nagsisigawan kayo ng passenger mo o yung angkas mo, paras kayo naka-helmet. Lalo na tong helmet na to, medyo masikip na yung loob, makapal yung mga foam. Compared dito sa una naming helmet na mas pinaganda na kasi to, mas maganda yung quality. Kaya talagang kulob na kulob sa loob. Kaya talagang minsan hindi kayo magkakadinigan, lalo na pagka nasa highway kayo. Kaya ito yung purpose na bumili ako nito. So alam ko may mga idea na kayo kung ano yung kayang gawin ng isang intercom. So ipapakita ko na lang sa inyo yung isang device na ICC connect para dun sa camera natin. Kung sakaling gusto niyo mag-motovlog, mag-video sa daan, or personal, or pang-vlog, sana makatulong sa inyo yung gagawin natin. Tara, papakita ko na sa inyo kung paano ko siya kakabit. Ang video na gumamit ng mga meron pa nga akong binili na isa, yung breakout stereo. So hindi siya gumana ngayon, hindi ko na siya ginamit. So medyo mahal siya, nasa 1.5, pero hindi siya nagamit. So ang gagamitin ko lang dito is itong splitter na 3.5 din, yung female and then male. 2 female, 1 male. So ayan na siya. So, yan. Sa camera. Ito lang siya guys. So again guys, ito na yung pinaka setup nung natin, yung ginawang pagkabit ng mga wire. So ayun na yung ayos niya. So doon dito yung mic na nakadikit sa speaker. Tapos, yan yung ginawa ko yung mga tinago ko siya dito. Kasi pagka naka-off kasi yung mga yan, masakit sa ulo. Yan. May butas na siya and then naglagay pa ako ng konting medyo tinanggalan ko siya para lumubog lahat. Kasi pagka nakalitaw yan, masakit sa ulo. So yan din. And then dito naglagay din tayo. Lagay ko sa butas. And yung pinagdugtong ko na male and female doon sa mic. And then ito naman yung
Tapos ito mayroong kwadrado na masakit sa ulo yan pag nakalitaw. Kaya nilubog ko din, binutasan ko siya. Yan yung setup niya. Nandito rin yung isang splitter na male to female. Nagdikit. So, masakit sa ulo yan pag hindi nakalubog na. Nagbutas tayo dyan. Nalito na siya sa loob. Yan. Yan yung pinaka-setup na niya. And then, mamaya test natin kung paano siya kinabit. Gagana kung try natin na mag-video gamit yung ating itong GoPro Hero 9. So, yan. Yan yung pagkaka-setup niya. And then, dahil half face ito, no? Yung bracket ng camera, so nilagay ko siya dito. Yan. Yan. Yan yung pinaka, ano niya, yung ko sa kinabit. So, inisip ko na hindi siya matibay. Sa akin, sinubok ko na siya. Okay naman siya, hindi naman siya natatanggal. Matibay naman yung pandikit na ginamit natin dito. So, kung tatanong nyo kung saan ko ito nabili, sa Lazada lang ito. Try kong ilagay sa baba yung link nito kung paano ko siya in-order. So, ayan siya. Napindot ko yung intercom, so tumutunog. Ayan, kung mawinig yun. Nakacharge yung ating cellphone. At then, nag-automatic kasi siya mag-connect yung Bluetooth niya. So, kaya siya nag-open. Kakabit ko lang yung mga foam niya, and then, try natin na mag-video sa labas. Kung ano yung quality ng ating ginawang video. So, yan. So ayan na guys, natapos na natin kabit yung mga wire. So ayan na siya, natapos na. So ang nakalabas lang is ito. Pero pagka hindi ko na siya gamitin, so pwede ko siya itago dito. Pwede siya ditong isiksik sa loob. Sa loob nito. Pwede yan. Ayan. Pwede mo siya isiksik. Isiksik ko lang yan dyan. Pagka hindi ko na gamitin, so dyan siya. Ayan. Ayan siya. Sa loob niya. So ayan. Ngayon, titesting natin kung ano yung dating niya pagdating sa camera. So ito na yung try na natin yung pag-video natin gamit itong Intercom BT31. So lalabas tayo. Itong gamit ko yung GoPro na, and then yung setup natin na ginawa. Kasi pag si GoPro mahirap siya kabitan ng mga headset at saka mga ganito intercom. So ito yung setup natin para sa GoPro user. And then try natin yung mamaya takbo tayo dun sa labas, and then may tatawagan tayo para matry natin kung ano ba yung ganda ng intercom na to pag itinawag natin sa iba. So yan, try muna natin na tumakbo sa labas. Yan. Kung maingay ba yung tunog ng motor, hindi kasi natin matatry sa mga sasakyan kasi dito sa area ko walang gaano sasakyan. Pero may motor naman tayo, matatry natin kung naiintindihan ba yung voice, and then kung nasagot niya ba yung ingay ng motor. So yan, natin patakbo ng mabilis konti. So ayan, yan, iikot tayo. Alam mo yan. Ay, testing ko lang. So yan, iikot na natin. And then try tayo tumawag. Yan, tawagan natin yung ating isa sa ating mga kakilala. Ito si Mother, pwede natin tawagan si Mother. So nagiring siya. Ama, balita. Yan si Bani. Wala pa. Kumusta? Ano yung voice ba ng tawag ko? Maingay o tama lang? Alin? Yung boses ko naintindihan mo, hindi sa pangit. Di naman. Kasi ginagamit ko yung yung intercom, tapos yan naka-video eh. So yun guys, tinawag na natin at maayos naman daw as per ni Mother, ang aking mama. So papaandarin ko rin yung yung music, titignan natin kung maayos. Maganda yung performance ni BT22 and then 31. Pero pagka motovlog na, sa camera na siya, yung dating niya sa camera, iba na. Nag-i-echo siya, masakit sa tenga. Pero pag walang yung hindi ko ginamitan ng splitter, so siguro doon nagkakaproblema sa splitter saka yung mga cord na dinagdag ko. So yun siguro yung nagkakaroon siya ng problema. So kung pinag-usapan lang intercom lang, intercom to intercom, okay naman siya. Maayos naman yung kanyang performance. Sa lahat po ng hindi pa nakakapag-subscribe, sana subscribe niyo ako guys. So sana matulungan niyo rin ako na tumaas pa yung mga subscribers para
kahit pa paano makagawa pa tayo ng mga another video. Please like and subscribe guys, wag niyo kalimutan sana.